Naabay resibo, ebidensya nga gihatagan di sa man kay nang masangil ka nga gitagaan ko kwarta. Mo na nakapalit og motor. Timan nga imong kaso kidnapping baya for ransom. Sinungaling ka, Madriaga. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Kaya nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Gamay lang. Kining gisulting ay may galang na resibo dai. Ano ba ni resibo ba? O mo ni pagkasabot. Unya nakita po sa mga tao, kita po sa una nga labihan ka kwanto ang mga twist sa mga panghitabo ba? Nga nagtuo mga tao nga si Sara may mudagan nya naunsa bang hitabo nga nag-file man sa mayor hinon sa Davao. Nakita na sa mga tao. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Aratas to mga dugang hisgutanan ron butaga mga kaigsunan og atong balik-balikan mahigala ang nahitabo nga hearing diri sa House Committee on Justice. Niadto milabay mahigala nga Martes ug unya ang sunod nga hearing adto na mahigala sa April 22. Unya kinini ang pangutanang dako mga higala kadtong maong hearing sa House Committee on Justice. Naka-squabble bas mga tao, arangkada ba kaha ang kasuko sa mga tao batok ni Sara Duterte aron nga nindot na hapsay na unta pa dong nakasupport na mahigala sa impeachment. Kay kadto mahigala imong i-evaluate kadto to ang maong hearing sa House Committee on Justice, medyo painit tos mga tao mahigala bangap. Ni adi ay, no? Nya gi-challenge si Sara, wa diha. Wa mo tunga si Sara. Unya gibalik-balik og tawag mga higala. Gitagaan mahigalag kahigayunan kunuhay, inana, no? Unya ilang videohan ang lingkuranan ni Sara nga dunay Sara Duterte nga wa diha sa ang lingkuranan. So, pagtanaw sa video mahigala diha sa House Committee on Justice, yawa diha sa lingkuranan, mo ni pagtawag ni, di ba niya, sige tawga ang Vice President, nabataan na nga clip. Tawag ang Vice President, tawagon mahigala sa kanana ang ilang kumsek, tawag wa diha, kita ning lingkuranan Sara nga wa diha, tanawa. Pagkakita may galas lingkuranan diha nga gibutang Sara Duterte wa mo tunga. Duha ka habig maglain-lain dayon og mga kinineng hunahuna. Ang kadto mahigalang anti-Duterte moingon mahigala to nahadlok gyud wa mo tunga nahadlok ni Madriaga. Dili makaako si Sara pagtunga diha, guilty man ha. Nga kana mga higalang istoryaha o kadto mga ordinaryong tao mo istoryahan mga kigalaan makaingon gyud siguro puto na tahatawa wa puto nga so maayo ba siya sa optics or dili gibutangan Sara Duterte lingkuranan iya Honorable Sara Z. Duterte Vice President nya wa siya diha tapad pa sila mahigala ni Abante. Now, sa habig mga kaigalaan sa anti-Duterte o sa pro-Duterte, lilain gyud og mga pamahayag, labot anang wa blanco man ang kang sarang lingkuranan. So ato nang gi-explicar kagapon, di pa tamo adto mahigalan ni Madriaga, og suko kang Sara, maingon kata, tanawa, hadlok. Hay man ang ingon yang bloodbath nganong wa may tao nang iyang lingkuranan. Ingon bloodbath, pahagit-hagit og bloodbath, unya wa mo to nga.
sa mga mulaban pong Sara, muhatag po mga argumento. Nga kana mga kagalaang wa pagtunga ni Sara, wala mapasabot nga guilty. Kay kung ato mahigalang i-explicar sa ako nagingon, ang makadeklarar nga guilty siya or dili, ang Senate raman. Sumuna nga mas maayo unta o kining ila mahigalang kining gihimo diha mga kagalaan nga proceedings, kay ila mahigalang trabaho sa House of Representatives, mauraman ang pag-ila sa impeachment complaint, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground, doon na ba mahigalay probable cause? Saka na. Adto na sa impeachment court, ngadto na mahigala ang matawag na to mahigalag kumbate, kay sila man ang Senate man mahigala isip judges, maoy makahukom. Pero kini mga kailaan, og atong matanaw, dili nila mahigala gipahigayon sa House Committee on Justice kay naghimo sila mga clarificatory questions kuno. So, ang pikas nga habig kung tan-aw nimo mahimo nga imo mga higalang ikuan padakon kining maong isyu nga si Sara Duterte nang hagit kini og bloodbath. Sa tupawa sa mahadlok, gusto siya mahigalag kumbate. Pero unsa bang tabo ang wa man mutunga? Tanawa ang iyang lingkuranan. Blanco man. Nya pag dramatize gyud gibutangan mahigala diha og ngan, unya naa gyud blanco ang lingkuranan. Guilty ba? Ang tubag mga kagilan dili pa ni ana nga label mahukman o guilty o dili. Kay mahimo man nga sa ako nang giingon kining gibuhat ni Sara Duterte nga wa pagtunga diha sa House Committee on Justice, mahimo mahigala nga iyang strategy. Iyang estratehiya nga wa sa mutunga. Ngano man tungod kay iyang giproteksyonan ang Office of the Vice President. Kay mutunga ka din ha, mabuli ka lang diha sa mga congressmen. Nga ikaw mas taas kag ranggo mahigala mutunga ka diha, mabuli ka. Unya nasa ilang kaugalingong house rules. So walay punto nga mutunga ka din ha, kay dili man equal ang matawag nato mga higalag kumbate ni anang maong komitiba. Nganong dili equal? Tungod kay naa sila rules nga ang mga abogado, ang mga defense counsel, dili man makadirectly participate atol mga higala sa deliberations. Adto man mulingkod sa likod, ang sila mo ay magbuot kano sa apatingugon o kano sa dili. Straight to the point. Ikaduha, ang defense, mga higala dili maka-cross-examine sa mga witnesses nga ipresentar diha. So wa gyud kay daganan, no? Naman sila ilang kaugalingong rules. Di po ka pwede makidebate nila kay makasabaan ka mahigalan naman say rights nga mga sabat ila ko na day, House Committee on Justice ko na. Sumutunga ka dito, upoy-upoy ka gyud dito mga kagilaan. Kabantay mo mag-hearing ng paritong Quadcom, mag-hearing mahigalan ng House Committee on Justice. Mga haod kayo. Lahi mga higalang adto ka sa Senate Impeachment Court, adto na gyud. So, si Sara, o ang iyang defense team, moingon nga, wa mi mahadlok, pero nangita mi og proper venue. Kay musud ka din ha, mga kagalan, kansi ka man gyud. So, bisan kinsa nga defense lawyer, nga mo'y hayro ni Sara Duterte, moingon nga, choose your battle. Choose your battle. Ayaw lang sa diha, das-das sa napita, wato na to, arita dapit mahigala sa Senate. In other words, kining iyang mga lawyers, may ingon ni mahigala nga, sige lang, wa magpasabot na hadlok mi, we will face you squarely in the Senate to ensure equal footing. Straight to the point. Nganong equal footing ma Senate? Because the senators will serve as the judges. So kining mao mga congressmen, maoy mo serve as prosecutors, ang defense counsel, magkapariha ta lingkuranan dito sa Senado. Tanawara, inikabot sa Senado, mahigala kini mao mga congressman, kanang ilang performance ya, di na mao inikabot Senate. In fact, nalantawan ako mga higala, inakog bakakon, ako na nang anticipate nan. Ikabot sa Senate, di na kasugakon sila debate gito dahil nga kanang in-equal footing with the defense lawyers. Ang mahitabo ini kay mga congressmen, gayon man mga congressmen ng naa diha. Bueno, ingon sila nga maayo man kuno pod. Tag chance may galas kini si Dilima maayo man kuno o kini si Jokno. Mas indot pod abot Senate makakita ta dito mo tan-aw TV ba. Ay nalang makalimot ta may gilan doon na gira sa Iran o US.
Pero mang-hire ni sila og mga lawyers nga mga private practitioners na wala. Ina kung makakon o dili. Magpatabang na ni dito. Nga naman, ikabot sa Senate, may man mo pwedeng kasabaan ang abogado ni Sara. Musukol man na dito. Mu-object man na dito. Maka-cross-examine dito. Equal man. Limang kahit man mutunga ka diha as lawyer ni Sara, bulihon ka diha. But mutunga ka nga lawyer ni Sara adto sa impeachment court, dili ka pwedeng bulihon kay nganong buli ka pareha man ta. Neutral ground man eh. So, inutok kining wala pagtunga ni Sara diha sa House Committee on Justice. Inutok kini. Na ako example ha para masabtans tanan. Aron mahibaw-an yun to. Aron nga ang tanan mahigalas ng masa magkasabot. Simple kayo nga example. Human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, balikan to mahigala. Kining wa pagtunga ni Sara Duterte diha manghigala sa House Committee on Justice hearing o sa iyang mga abogado. Ang perceptions mahigala sa mga tao bahin. Nakatunasok sa mga Duterte man ta hintalaw. Hintalaw kay wa mo tunga. Na ingon nga bloodbath unya wa mo tunga. Pwede. Nitalaw ba Sara? Pwede nitalaw. Pero pwede bang wa mo talaw? Pwede pod. Nga kini part mahigala sa iyang strategy. Nga naman, kung ikaw mahigalay Sara Duterte o ikaw may abogadong Sara Duterte, kahibaw na kanang kining mga tauhan na mauni ang namirma sa impeachment, batok nimo, niya to milabay impeachment. So, kasabot na ang biases mga kagilaan, nining mao mga congressmen. Nga mo sungasong man kana, do not swim against the tide. Ha? Kasabot na gandaan. Ikaduha, kasabot na kapag voting palandaan sa sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds. Perting grabe ha, overwhelming day ang buto. So, you cannot expect nga ma-overturn nimo ang ila na mahigalang mga desisyon sa milabay. So, kasabot mo mingo mo nga, di lang mahuwat lami, ari lami sa kining neutral venue lami. Mo na ibot pasabot mahigala diha. Ha? Kung mo insist ang uban dati, hintalaw gyud wa gyud nga, pwede. Ha? Pwede kay mo may ilang gibati, pero ang uban sad kato mga listeners mo nang uban dai minaw tag DWHP pero kasabot kita ni. Makasabot ka nga ang yangwa pagtunga pwedeng nitalaw siya. Talawan Sara, hambugira kay ingon nga bloodbath, pero pwede mahigala nga strategy. Ano naman kasabot ka nga kini mo mga congressmen mo ni ang namirma sa impeachment nimo last year. Ikaduha kasabot ka pag voting palandaan sa ang treatment sa impeachment ni Sara o sa impeachment ni BBM lahi kayo. Sunod mga kagilaan, ang ila mga kagilaan mga rulings, mura kag ni sukol sumbagay bang gigapos ka, isukol kag sumbagay gigapos ka. Kaya nga naman di man ka pwede mga kagilaan nga mo participate, ang lawyer di pwede atugod ka sa likod sa imong gi-assist mga higalang resource person. Mutunga ka diha as resource person. Unya ang imong abogado dili mahigala maka serve as defense counsel. Mag-igo na mag-advise sa resource person. So, where is equal footing there? Ikaupat, mga sugid ni paminaw, the lawyer of Sara Duterte, the lawyers of Sara, if in case patungahon yun nila, nasa nilang kaugaling rules, kasi sila may muhimog rules nila, ilago ng committee. Ang rules niya lisod kaayo mahigala alang sa abogado ni Sara Duterte nga, wa ka gidag-anan, ug sa sumbagay pagigapos ka, musukol de kang gigapos ka man imong duha kamot. So inutok ki kaayo nang arita sumbagay ka ng equal ta. Ha? Nga naman, dili ka makapangutana sa resource person. Sila ra may mangutana. Unya kung di ka cross examine, kung gusto ka mangutana, ipasuwat ang imong pangutana, isuwat imong pangutana ihatag ni Madam Chair. Unya si Madam Chair mao nay dunay option kung iya bang basahon ang imong pangutana o dili. So, unsaon man nimo sa to pa dili ka cross examine, dili ka maka-make og follow-up questions. Ha? Kaya mo cross examine ka gani. Unsaon nimo pag-trap ang usa ka witness na makakpagdili, birahan gyud mo pangutana nga series of questions. Kanang witness nga butang sa witness stand, pangutan-on nimo mga higala sa daghang pangutana to test the credibility of the witness o guban pa. Pero kana di man ang ilang rules, ikaw abogado ka, kung pala mo tunga si Sara, ang abogado mga kagilan igo ra isuwat lang inyong pangutana, di mo pwede mangutana verbal.
Di ka pwede mangutana direkta ngadto sa resource person. Ang imong pangutana ipasuwat sa papel, ihatag ni Madam Chair. Si Madam Chair na mobasa sa iyang kabubuton kung basahon ba niya o dili. Straight to the point. Asa may equal footing, ana? Nangkong inigtubag mga kaigalaan, igtubag na mo follow up ka question, musuwat na pud ka day. Musuwat na pud ka kung na kay follow up question. Ihatag na po nimo ni Madam Chair. Unya, o dili basahon ni Madam Chair. So salaktot, ikaw ang abogado, kasabot ka man, nga, tadi ha, maghuwat lang tayo to Senate. Salaktot nga pagka-istorya, kung akong tagag, example, mura ni mga higalabag sumbagay, mingon, sumbagay di magkamasukol sumbagay. Sa part ni Sara, mga kaigalang sukol kong sumbagay, pero dili tadi magsumbagay sa inyong sod, sa inyong balay. Dili tadiha sa inyo sa House of Representatives. Kay inyo man tanan rules na naamo tanan diha, daghan kun mo tabangan ka diha. Subagay arita sa neutral ato ta Senate. Mo na giingon, makigsubagay ka sod sa balay sa imong kontra unya daghan sila dito sod, tabangan ka. Gapuson ka dito sod kay. So, kini mga higala, adto sa Senate kay para nga equal time. Unang pagkasulti ba nga, wa mi mahadlok sa bagay. Di lang mi makiksubagay niyo diha. Diha sa sulod sa inyong balay. Mo atras mi, wa pasabot nga talawan. Kay atras na mo, sukol mi ngadto mi sa proper venue. Kasabot mi asa mi musukol. Adto sa proper neutral venue. Ang Senate is a neutral venue because dili naman na inyong balay sa mga congressmen, balay naman na sa mga senador, i-convert into an impeachment court. So, dili ninyo balay sa mga congressmen, dili po na mo balay sa defense. So, equal ta dito. Adto ta magsumbagay. At least equal ta dito. Inana na. So, parihara mga higala sa kung yun, o sa boxing pa, wa mapasabot nga mo. Atras kag one step atras, one step forward, one step backward, or two steps backward, nga nitalaw ka. Wa man kamo surrender, wa man kamo isa sa mong kamot. Kaya, wa man po ka na hagba. Pwede man mahigala, katubitos Manny Pacquiao. Unsa man nitabo to Manny Pacquiao? Katong pagka hagba niya ni Marquez mahigala, gusto siya das sa Marquez. Si Marquez makilan, 1-2 combination nga ni Atlas Marquez. Pag Atlas Marquez counter punch, bugha as Pacquiao. Katug ibabaw sa ring. Sa laktod niya pag-istorya sa sumbagay, wang pasabot niya mo das ka lang yun. Inutok po na. Mudas-das ka, kanong sa ka mudas-das, kanong sa ka mo atras gamay, das-das ka, niya atras. Depende. So didtos counter punch. Kay kadtos Marquez may gala counter puncher man to. Straight to the point. So kinini ang mo kana nga wa magpasabot nga wa mo to nga Sara diha. Sa lain nga pagkasulti ana because nakita niya mahigalang watay mausik atong resources diha, mausik atong energy diha. Labaw tanan ang imong arguments and imong mga evidences imo nang nalatag diha. Wala na tay surprises ikabot Senate adto na mo adto mi musukol Senate. So mauna nga pagkasulti mga sukintig paminaw. Straight to the point. In fact kani karon mahigalang ilang gihimo sa house mismo gani si retired Justice Adolf Ascuna day ingom gani nga fishing expedition na ning ila nga gihimo mga sukintig paminaw. Nya karon ilan nang gipresent si Madriaga unsa may impact sa ang presentation? Unsa may impact sa presentation Madriaga? Inig-abot sa Senate ana mo lagwa nay excitement ang mga tao sa iyang testimony na kabati naman ta. Maura to iyang nahimo. Doon na sa supplemental affidavit. Maura to niya mo tayo mga mabati. Nagabot Senate wala na. Wala na sa ibumba ba nga ilang ikapabuto dito. Ilan ang gi-expose tanan diri. Muna ka ng depensa. Unya na namo among arguments ipakita ninyo ito sa actual venue na nga ngadto sa mga judges na nga mo decide ini nga kaso ngano among mangilatag diha. Straight to the point. So part kana mga higala sa strategy. Straight to the Anya point. niya kaning kang Madriaga mga kagalaan nga testimonya. Ato hang i-evaluate ha. Kani testimonya Madriaga kay uban mahigala kung suko sa nga Duterte mo sa indot kayong testimonya Madriaga. Pero tininduta detalyado ang mga sukitig paminaw. Nya ni hilak gud si Madriaga. Ang katupod mga higalang mga pro Duterte mingon sad wa may unod to yung testimonya. Kato yang hilak, wa man to. Inartista man tong hilaka.
Pero unsa man gini be? Beatong i-evaluate ko no mga sugiting paminaw be. Kaning iyang testimony ni Madriaga, ha? Kaya sa man tong video be, kay man to ni matiwas kagahapon mga sugiting paminaw kay kini ni ang abdan ta sa oras. Ato ning karon hapit na pud ta maabdan sa oras pero itiwason ta ni sa second half. Okay. Kini dong sugod ni Ramil Madriaga, okay? Sige. The supplemental affidavit of the resource person as he read the same. Kindly provide as well copies of the supplemental affidavit to all the members. And flash the same in the screen as the resource person read the contents of the supplemental affidavit. You may proceed, Mr. Madriaga. Please read your supplemental affidavit. Opo, salamat po, Madam Chair. Supplemental affidavit. I, Ramil L. Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2, BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby state, 1. I am currently a detainee at Camp Bagong Diwa, Taguig City. for Okay, charges pause. of kidnapping. Posa dong. Actually, ako lang ani on ha, kay total kamo, kabati naman mo. Niya, kanang ang iyang affidavit, nakabasa naman sad mo. Kini ato i-discuss, no? Kay kini ni ang, naman mo, unawa, ganing uban mahigala, nakasubay gud sa tibok hearing. So, kini ni ang nakasabot na mo, ana. Ato lang yung pagtagad mahigala. Ug ato yung evaluate ang tibok affidavit, grabiya sa affidavit ni Madriaga day, apil ang itong panahon ni Digong, no? Which is immaterial na sa impeachment case ni Sara. Pero sige lang, i-appeal lang. Sunod, i-appeal pa mahigala hasta nga kini Sara pagka estudyante ini medyo ilang gipakita dito silang affidavit nga bugoon day kini. Matod pa mahigala tawal ko ni affidavit ni Madriaga na dito ako. Ato tagay pagtagad ha hasta nga pagka estudyante Sara mahigala ni hangyo kuno ni day og kanang makapasar. So, konyo ba kanang medyo ya kana Sara mga kaigalaan. No, pasar po nagbar oy. Bugada sa na. Tanawag ko ng sinultian Sara mahigala. Ha? Substantial sa musulti mga sukitig paminaw. Ug imo inog bugo na mayo sa na mahigala sa kwan. Kana bang pagdaot gyud ni. Kini affidavit no? Gawas mahigala nga labot sa intelligence funds before ana si Digong unya pagkaman si Sara pagka estudyante kini bugoon ni nga estudyante. Sila no? Kana the fact man kung naabugada na mga kigalaan, di lang paingon nga bias ta pero kana mo gud mahigalag the fact nga ni pasar nag-bar exam. Dunay kini ni ang matawag na dunay presumption nga mantigo kana. Unya og si Madriaga mga kigalaan di pag unsa ba? Og siya mga higalag gipasulti ra siya ni ana or kwan, maingon na sa siguro siya day nga di lang tingnan nato ni apil sulti kay ang konsultian nga bugo nakapasar ba niya ikaw man. Kay siya may gala nagluma sa ni Madriaga day. Unya wa man siyang pasar. Dili mayo tingali nga ang kato ni pasar may imo inog bugo ni ikaw nga ang pasar. Mo palutos sa affidavit ba na di ha? Wa po niya ni gi kuan lang gamay ba sa tada picture kan di lang to ni appeal sir no kay og kinsay ilang direktor ba di tala na i-touch lang sa estudyante sir oy kung unsa magaling ikaduha wa man po sa magka-classmate ni Sara ang makasulti ana ang classmate si Sara og anang iyang maestro iyang mga professors pastilan gi-appeal gyud mahigala mo kanang gidaot gyud ka ba nga dili ni angay magpresidente kay pagka estudyante ini nang hangyo ni Ugrado. Mura po na mga higalag, lahap na po kayo. Wa po ilap. Ibutan ta lang mga kailan, tugutan ta lang ba nga. Apil lang grado, sige, tugutan ta lang. May mag-appeal sa impeachment na grado dahil. Muna ang mga tao mahigal tawahan niya, taon nihilak siya. Paghilak niya, paragraph 46 na. Anyang paghilak. Unsa may naas paragraph 46 nga nung nihilak siya. Muna karon ha, wa pa gani mag-cross examine. Wa pa gani siya pa lang gani ha, nagbasa pa lang siya ang affidavit. Mura og pastilan. Wa pa maagid cross examination ha. Ambot
Ang mga ordinaryong tao mo tuo mo atong iyang sulti or wa? Ha? Natalawa ra gud. Atong evaluate umayo pero gisunyasan naman kung kay Susminya diri nga kini na ang mag-Armen Manila sa amin. Sige. Kaya mo na dahil apil pa kay estudyante niya. Nga ni atong panahon na kuno nang dili maayo sa eskwelahan ana. Di man sila classmate ni Sarah. Kasi magkasulti, ana. Mabutang na hinuon ba nga? Sa man ang imong kalaki nga. Kana, bisa pa gani classmate ni mo kani adto. Nya magsulti na nga bugo. Medyo lahap, no? Ato mga classmates sa una indekin, kung na musulti na itong inana, dili na lang ka mo patol ba? No? Pero ilang astilan. Usahay mahigala labi na og kuan, labi na successful na sagka nya na miingon nga imong classmate na classmate ko nang kingali niya, adiri na nako mangupiyag answer. Aligre sa hitabo ang bigay. Kinsa mga classmate gyud mo or professor ka ni Sarah? Pida. Kada bang makatawanan na hinog samot ba mga kaigsunan ba? Kinsa may writer ani iyang kuan og unsa magaling ni og tinuod ba ning iya or dunay writer ini wa ni maagig pretesting nila. Ato tiwas sa gisgot mga kagilan giapil pa man niya ng eskwelahan dahil murag lahap ra sa kayo ba butang-butangan imo kini bitawng usa ka propaganda bitaw ba? Sagol propaganda gini. Kini gihimo nila mga kagilaan nga. Kini sarawa giangay ni. Dili pwedeng mapresidente. Pagkakuan ni wa ni. Ha? Astilan mga kaigsunan. Kana mo na abogada mo na mga higala. Bisa pagpaswato ni mo nag-essay writing siguro mga kagilaan nga. Kung may pasuwat sara day. O mingon kag imong pasultion, labi pag imong paswaton. Nga kana bang suwat ba nga be? Way palabanay og AI ha? Itapad nimo si Sarah og si Madriaga nga mo'y nanaway mga kagilaan. Pa atong contest og kwan, isi writing contest, tapad mo duha be. Ako ari kong Sarah mo tan-aw nga kunay, lawyer ko na. Bidyo mo stilan mga kagilaan. Pero unya taw-taw datong tiwason ni mga sugid tipo pinagisgot. Standby la una alang sa RMN 558 Manila mo sunod ka dayon. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong balikan mahigala si Ramil Madriaga. Nga diin mao mga higalay may testimonya ni adtong milabayng Martes sa House Committee on Justice hearing labot sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. So atong i-evaluate mahigala niyang affidavit o kung sa man katuuhan ba ning iyang supplemental affidavit o dili. No? Ora ning katong sugilanon sa DYHP kanya atong katuuhan dili apan tuo na lang aron tam madali. Nalatag na ang kang alang star witness mahigala ini mo impeachment sa Madriaga day. Star witness. Nalatag na ang star witness. Unya kumusta man unsa may impact sa mga tao? Nalatag na noon. Wa pa kaabot sa Senate. Nalatag na nila tanan. Ang kang Madriaga unsa pa may imong surprise ikabot sa Senate day? Wa na kay bomba nga buhian dito ikabot. Ibaw ana ni mo sa Madriaga. Nga mauna, unya ang iyang testimonya o ang pasultion mahigala katong suko sa mga Duterte nindot ang testimonya ni Madriaga. Pero ang katupong pro Duterte mingon sa dili katuuhan. So atong evaluate ha kini maong katuuhan dili nga iyang supplemental affidavit. Sige atong ipadayon kasamang names be. Iyang pagtestimonya na dito sa House Committee on Justice, okay? Kana, sige. Please read your supplemental affidavit. Opo, salamat po, Madam Chair. Supplemental affidavit. I, Ramil L. Madriaga of legal age, Filipino and with address at care of Annex 2, BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, after having been duly sworn in accordance with law, do hereby state, 1. I am currently a detainee at Camp Bagong Diwa, Taguig City, for charges of kidnapping,
criminal case number RMNL-22-05157-CR and R-MNL-22-05158, pending before the Regional Trial Court, Branch 21, RTC Manila. 2. On November 29, 2025, I executed an affidavit which was subscribed and sworn to before Attorney Cynthia Biñas Pentonal on the same day. In my affidavit, I narrated my involvement with then President Rodrigo Roa Duterte, PRRD, his daughter Sara Duterte, Sara, other members of their family, and their close associates. More specifically, I provided a personal account of the various works I did for the aforementioned individuals, including campaign and organizing activities, intelligence gathering and sabotage, and transportation of large sums of money under the direct instructions of either PRD or SARA. 3. With my consent, my affidavit was submitted and referred to the Office of the Ombudsman through a letter dated December 15, 2025. 4. After I executed my affidavit, I learned that Sara denied any affiliation with me and that she has no personal or professional relationship with me. She added that she has never given me any instruction of any kind. 5. I received through my counsel a copy of complaint dated March 4, 2026, filed by Sara or BP Sara herself before the Office of the City Prosecutor, Taguig City, for perjury. In her complaint, BP Sara reiterated that she has no personal or professional relationship with me. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, BP Sara had no recollection of knowing, meeting, or interacting with me. 6. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Hence, I decided to execute a supplemental affidavit providing further details on the narration I made in my previous affidavit with additional accounts of other orders, tasks, or works given to me by either PRD or SARA or BP SARA. Engagement activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles as one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Okay, pause. Around the 20... Pause adong. So kini manghigalang iyang gibasa nga affidavit, matmutuo ba ka o dili, depende mga kahigalaan, no? Sa pikas ug pikas nga habig. Pero ato ipaklaro ha, sa pa 2016 pa sila, kadto pagdagan ni Presidente Rodrigo Duterte nga kaila day. Ang problema ini ka nag-introduce niya yang gigamit nga nag-introduce si Congressman Roylo Goles, di na nato ma-confirm kay namatay naman si Roylo, Goles. Di siya ba nang muhimo kag istorya mahigala niya ngimong himo ag istorya katong patay na. Di naman to maka-istorya. Ha? Asa pag-confirm ani ron? Kanya ikaduha, og inana ang salig ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte niya day, inana ang salig niya nga nya nang panahon na mo pagkaila nila. Ikaduha kung gi-introduce po siya Sara, ibaw kang Sara nga musupak man itong sa iyang papa. Muna ang mga tao lahi gyud ang kuan, no? Lahi ang pagtan-aw mga kagilaan, imong timbangon unsa man iyang affidavit makatuo ka o dili. Kay inana gud nana kadagkong kwarta gisalig kunuhay niya day. Di ba pareha ba mga bunggo ba? Bunggo ba indikin nga Mayor Paz Duterte dito sa Davao, nagsugod pag kuan na. So si Bunggo iyang sinaligan. Kay mo man na mo mag anak-anak nga si Bunggo gani kuno day, ha? Kana bang dunay person sa imong kinabuhi nga makaig ka nganong isalig man ka ana, dugay ming kuyog anak god. So kung iyang affidavit establish ato 2016. Padung dagan si Duterte pagka presidente ani. So wala pa mo yung mga kanang mga pinagsamahan prior to that year. Unya inana ang imong pagsalig nya ng mga butang nga sa iyang gi-allege mahigala sensitive nga mga butang. Questionable na mga questionable nga mga portions ba, mga kaigalaan. Sa ato ipadayon ha para maklaro tani mga sukit ni pamina. Okay, para proceed names. 16.
You mentioned to PRRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Congressman Goles also added that I am his number one asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 9. When PRRD was elected president, Cong Goles' brother, Ferdinand Goles, was appointed as a member of the Board of Directors or the Base Conversion and Development Authority, BCDA. On the other hand, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. 10. However, I was never under the employ of the Office of the President or any government agency. Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain Canlas, a PNP officer, previously from Davao, at the start of every month in the amount of 100,000 pesos to 150,000 pesos in cash. 11. As part of my duties, PRRD specifically pause instructed na gamay me dong. to monitor Pause ang gamay. and Kini ba ma-question man gud nimo na kay gibutang sa counterintelligence sa may background nimo. Kana bang kapantay ka mo na security agency, nagtukod kag security agency. Kinsa sa may background ni general man sa una day? Mo na nagtukod og security agency nya kuan nga tag-iya ni nga. Ina na ba? Unsa man ni siya? Kuan ni siya sundalo ni sa una. Kini uyoy unsa man ni kidnapper ni sa una? Kaya remember, kanang niyang kaso ron nga na-detain sa lahi na nga kaso ha. Lahi tong kaso niya kaniadto inday Ken. Prior sa wapas na magkailan ng PRRD. Gisultian sila ni Roy Logole sa iyan ang giingon. So, og imong analisaron mahigala ang iyang mga gipanulti, dunay daghang mga questions, dili malikayan, daghang ka mga questions. Mo na nga ang pangutanas publiko ani, mutuo ba mo Madriaga o dili? Wa pa gani cross examination ha, murag na si Quatais na ng iyang kalaki. Unya nadawat siya, directly kuno siya mahigala nga counterintelligence agent. Unya direct kuno siya ang iyang employment kang PRRD. To alabas dahig to sa PRRD na sa ang totoo pangutana aning kalakihan para ma-confirm mo tani. Di ba to pwede mga kagalaan makatestimonya? Nagdawat siya mga kagalaan og sweldo 100 to 150,000 pesos gikan ni ining kanlas, a certain kanlas paday. So way Clarix. Way Clarix. Ini a certain kanlas. So dili ka kuan ba? Kay inana ka mga kagalaan na ka sa gobyerno kuan ka kanabang labi na presidente si Duterte rin naman ko kay kanana ang kuan naman ko kay imong tanan nga mga intelligence nga mga gigather da mga higala na kay access ana kasabot ka. Unya at that time indikin ang PNP chief si Ronald Bato de la Rosa wa di katambag si Bato niya day wa niya pangutan as Bato de day unsa man is Madriaga unsa kay background ani. Presidente ka nagud tanan nimo mahigalang info na adiha. Sumuni ang gisulti mga sukiti pamilya. Sige ato ipadayon mga kagalaan. Sige ko no names. sabotage former Senator Trillanes. However, PRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. 12. Sometime in 2018, PRD asked BP Sara, to go to his home in Taal Street, Bangkal, Davao City, to discuss Kini iya ba asa gamay lang? upcoming local elections in Davao City. Pos. Pulos man may mga testimonial, mga higala based sa affidavit. Pero may tato naka-picture siya sa Balay Sara dahil nga dito sa sulod sa Balay Sara. Inana, no? Kaya may adto mga sila. Kaya kini ko mga pictures mga higala nga public. Daghan may mapapicture ng Sara, daghan may mapaselfie na god. Hasta kanilang greetings, may galag birthday. Uy, kadaghan. Daghan pa-shout out, inay Maris. Ay, kung ina pa-shout out, maapil na hinoong ka ng kalakihan.
Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Say ato'y padayon may gala kining pamahayag ni Ramil Madriaga sa iyang supplemental affidavit nga iyang gibasa atol sa House Committee on Justice hearing. Niining mao nga kaso mga kagalaan. Atong balikan mga sukit ng paminaw. O atong ipadayon ang pagpaminaw. Para ma-evaluate nato. Sige, Nims. Accessories and around 2 million pesos exclusive accessories respectively. Both Harley-Davidson motorcycles were placed under the name of my son. I also purchased two 2021 model Ducati motorcycles from a dealership in Katipunan, Quezon City for around 3,500,000 pesos. And around 2,300,000 pesos respectively. In addition, I also bought accessories for these Ducati motorcycles in the total amount of 500,000 pesos. Both the Ducati motorcycles were placed under my name. 17. Lastly, I also purchased 7 Yamaha NMAX motorcycles for the operation of Initiative for Social Justice Innovation and Progress Pilipinas, or ISIP Pilipinas. The remaining money was distributed to my colleagues in ISIP Pilipinas. 18. All purchases of these motorcycles, including the aforementioned accessories, were paid in cash using the money given to me by PRRD. Custom magnetic lifter transaction with Attorney Manas. Okay, posa. Okay. Mura man kabati naman tayong Israel na kanang sa custom sad mga kagalaan. So kini doon ako ng motor, gatagan sa kwarta ni PRRD, gipaghuman ko no pamalit og motor, unya mao na kuno na mahigala under sa iyang pangan. Asa may naabay resibo, ebidensya nga gihatagan di sa man kay nang masangil ka nga gitagaan ko kwarta mo na nakapalit og motor. Timan ingay imong kaso kidnapping baya for ransom. Karuhon taniha nakapalit kag motorsiklo, ipasangil nimo to kung PRRD o sa imo ning kidnapping for ransom. Kay doon naman sa kaso. In fact, before siya introduce ni Roylo Goles doon na siya kaso. Lahi po ng ilang away ni Harry Roque ko, no? Kana magkapalit kag sakyanan, diin man kag kwarta nang gipalit og sakyanan. Kinahanglan nga ma-establishar nimo nga gitagaan kag kwarta nga naay naka sultig unsa man paghatag ng kwarta. Para maklaro ba kay basig dito na hinatag na sa imong ginansa kuan. Imong krimen nga gihimo. Mura man hinong kalakiha may galag. Unya kini mo na nagduda sa ang writer ni si Trillanes. Kay ang kini mga gipangsulti Trillanes ay kanang mga magnetic lifter, kadtong mga kuan, inana ba? Wa pay labot niya nga apil pud mahigala nga hintubag ra ba sara ron kining iyang pasangil mahigala nga kini ni ang di ni kapasar mga higala sara hinay ni nga estudyante. Sa may labot sa impeachment ana, number 1, sa may labot irrelevant. Number 2, unsa may katuyuan gyud inana ginaog dunay kaso mahigala. Unsa may bisa sa korte day di man nga ang kaso nimo kung saan kasuha sa imong pagka estudyante pa sa una mo ron imong grado. Unya pag bar exam ni Sara mahigala take 1 ra. Dako man day grading ganin ni Sara sa bar exam. So medyo dakong alanganin mahigala ning maong pamasangil. Sige ato ipadayon mahigala kay aron lang gyud nya kuan. Sige dong tagsaon ta lang dong. Tagan talaga higayon mahigala kining magnetic lifters Trillanes man mo ni gibalik-balik Trillanes kana to day nakadungog na taan eh. Murag medyo sige ato nga paminawon og dugang dong. Okay, proceed. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sarah, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a female lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem.
After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated because it contained a large amount of shabu. However, the Sige dong, wala gawa ng bati dong. item Okay. 22. Sige. I quoted this Pause sa gamay. Pause sa gamay ha. Paragraph by paragraph ni para ma-evaluate nato may gala mapaminaw to unya ato ma-evaluate. Unya unsa nga paragraph nagsugod sa hilak? Paragraph 46. Unsa may sud sa paragraph 46 nganong nihilak man siya? Atong tanawon. para maklaro lang gid ba? No? Okay, sige, proceed kasamang names. Okay. Spot in BGC Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Dummy accounts and bank transaction of PRD. Despite only earning 100,000 pesos or to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRRD. I admit that during PRRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the Power Station at Ayala, Makati City; PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City; an unknown bank in Pasig City, Sirey Mudo. If I may interrupt, Mr. Madriaga, COMSEC, kindly continue flashing on the screen the pages of the affidavit from where the resource person is reading. And kindly speak closer to the microphone, Mr. Madriaga, Opo, please. Madam Chair. Thank you. Please continue. 25. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. Okay, pause. Kani ba these were opened by people close to PRRD? Kisa na yung mga tawhana. Ug imo lang inon nga gi-open ni sa mga tao nga suod ni PRRD, President Rodrigo Roa Duterte. Kanang to general mga kahigalaan ang mga statements. Ato lang igagi katawa ha kay so walay specific na nga kinsa man nag-open sa iyang account day. So adto gipaagi ko ng kwarta. Medyo kuan kayo no? Sige. Atong ipadayon mahigalawa. Pag gani ma-cross examine medyo na wa na. Sige, padayon ta kasamang names. Was later instructed to sign entire checkbook where the amounts and pays are left blank. I agreed to do this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. On some occasions, PRD would call me to inform me that someone from the aforementioned... Kanang nga mga tao close to PRRD nya kanang on some occasions binaldito na nga pamaagi na. Aron nga di matres sa tong CCTV, iklaro unsang pizza. On some occasions kanang ana bitang mga pag-istorya, people close to PRRD bida wa pa gani mag-cross examine mga higala bida. Okay, proceed dong. Bank would contact me to confirm a withdrawal or encashment. Of checks, there were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident... Pause. Og na-deliver sa Malacanang, pare ba tong sa mga 18 Marinsay ba? Nag-deliver doon yung picture. Waan lasun dito. Unya aron niya atong ma-check ang picture og legit ba na ang picture, di ba edited? Kani ba yun niya, naikwarta day. Gisugo ko sa PRRD, giunsa pa kapag sugo, na-text si PRRD nimo?
Kana ba at least ba doon na ba'y resibo? Doon na ba'y resibo? Magkapakita ka nga mo ni ang text si PRRD or nanawag si PRRD na ko mo na iyan number, naka-istorya mi. Di ba sa tumanawag dito na presidente kada nga manawag na gani sekretary nga kwan. Inani mga higala ba? Mo establishar unta og kanabang closeness ni PRRD kaya imagine ha, gi-introduce siya Roy Logoles, gigamit mga higalangan Roy Logoles, patay na ba in taon, di na magkasulti. Yan, ana lang panahon na, inana ang pagsalig mga higala, di ba pareha ng Bungo nga, ang level ni Bungo ba, o si Bungo mo oy inana day, medyo makain ka, salig si Duterte, ana, klaro man na kayo dito pas Davao, pa may galang Presidente Duterte, kuyog na masandaan. But kani, 2016, gi-introduce siya may galang Roy Logoles, kan ka na ang, di lang ako palabian o kung na malahap lasan mga kagalaan. Bago pa nimong kaila, nya mo na imong ginahimo. So, usas siya mga higala ka contrary to human behavior. Nya hasaman ang pictures nimo pag naay kwarta, nagdakag mali-malitang kwarta, gipicturean ta nimo. Pareha ba mga Marines, diba? Nagipicture. Unya dayon gideliver sa Malacañang, naman ay mga CCTV Malacañang. Diin man sa Malacañang. So, kuan kayo nga mga statements, mga sukitig paminaw. Sige, ito ipadayon mga kailaan, proceed names. I was informed by PRRD that the 2 land bank managers check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers checks are hereby attached as annexes A and A-1. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document, and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned. Okay. Sige, ano ang putol-putol mo inong? Okay, kana. Term sharing and Kani, term sharing. sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Asa, pause. Kani aligre ni ha, kaning term sharing. Mo ni ang nagpa-press con sa Amy Marcos sablay. Ha? Kaning term sharing nga mo kuno ni ang sabot mga kaglaan. Unsa pagsabot ang mga tao ba? At datay mga higala. Kabantay mo nga daghan kay mga panghitabo. Nagtuos si Sara mo imudagan mga kaglaan. Si Sara wa maminaw sa papakibaw ba tana. Nga gusto si Duterte may nga si Sara may mudagan. Labi pa Sara at the time, number 1 sa survey, iyang papa na sa Malacañang. Di ba daghan bitay mga iya, Sara, magod maminaw Sara. Nya karon na himog istorya nga, kay tungod sa term sharing, si PRRD kuno ni sugot. Nya, public knowledge, kung na ang mga tao nakakita, magod, mo nang medyo sakaon kayo ha, sakaon kayo mga higala ni iyang testimony. Mo na sa Amy Marcos, doon na mga higalay, press conference labot ani do na pay gipakita sa nga GC nila day sa Amy. Grabe ha din no nga mura bag. Sige ato kumpara na to mahigala ang sulti ni Madriaga aning term sharing unya ato ipakita ang kang Amy nga kwan nga press con. Standby human lamang sa pipila ka pahinumdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, arita sa pamasangil ni Ramil Madriaga labot sa term sharing. No, atong i-take note ang mga pitsahan niya atong tagag pagtagad bahigala. Okay, proceed na kasamang names kay ni apoy presko ni Amy Marcos pagtubag para maklaro na to og hain ang matuuhan sa mga tao. Okay, proceed on. After Sara took her oath as vice president, PRRD had a discussion with me with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025.
In case he reneged Sa on dong, gamay lang dong. Rewind gamay dong kining term sharing. Balik ko no sa term sharing kato na ay sabot ko no hay sa term sharing. Okay, gamay lang. Sa to nga paragraph. Kana dong. Sige. Proceed. 29. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. After Sara took her oath as vice president, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneged on his promise, the general objective was to Okay, ensure... pause. So man ang gisultihan nga doon ako no term sharing. Nga nag-agree mga higala si PRRD ni gisultihan sa PRRD nga nagkasinabot na nga si BBM may mudagan pagka-presidente, si Sara may vice. Ang mga tao may higala kakita ba igid ka? Niadto panahon na day murag nakahilak pa si PRRD gini dekin. Numdum ka day kay wa mudagan Sara gyud. In fact didto pas Bato de la Rosa / Bungo ilang gi-convince Sara nga mudagan. Wa man gibudagan. Kabantay mo ato nga murag teleserye pas-pas kayo. So, lahi ni iyang narratives, mga sugit. Paminaw mo nang gi-booking sa siyang Aimee aton sa press conference. At paminaw ang press conference si Aimee Marcos, be. Madriaga, sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador, at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unit team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling diyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term. Ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa vice presidency, noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Pause dong. Tanawa, doon ay mga pictures Aimee day, supporting pictures. Inanak tayo gibuhat ni Madriaga. Wasay mga pictures nga nakita sila ni Kuan, PRRD, nag-meeting sila mga higala nga mauna. Nga nisugot na kuno mga kigalaan si PRRD nga si BBM may mudagan pagka-presidente o niya iyang running mate si Sara. Ang kang Aimee lahi iyang narratives of which ang mga tao, ang nakita sa mga tao, ang kaning kang Aimee day. Kay ba man tagapila man balik-balik si Aimee o si BBM dito sa Davao. Straight to the point. So, ambot nga no nga ang ilang paghimo aning kuno og kinsa ba kay naghimo aning mga affidavit mahigala ka nang sanong-sanong ng tagamay pod inday kin nga dili pod kaayo klaro.
Kaklaro ato even gani mga higala nga kuana, wa gani gyud kauyon to si kuan si PRRD mga higala unta sa tandem. Ug ang mga tao mga sugid paminaw dako ang kuan nga ngano ni Sara nga ni slide down man ni kay si Sara gusto ra sad mahigalang magmayor sa Davao. Natagbaw sa convince mga sugid paminaw. So video kuan ha ato padayon sa Aimee gamay sa iyang pamahayag. Kasi alam naman natin, namamayagpag sa lahat ng survey, si VP noon, Mayor Inday siya, Correct ka bilang dyan. presidential bet. Ika nga, walk over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin Pause, namin. pause. Kini mo ay sulti nga na ay ebidensya nga ni Ame GC niya ay mapakita ang mga tubag-tubag na Kana mo ina na ba? Nga ni ay text niya among nadawat nag-chat time kay suod man ka mo. Di doon na mo yung mga chat-chat nga baos-baos. Naunsa mo ni kalakiha mga kagalaan. Muna atong gi kuan ha atay siya ato pa dayonon sa Aimee. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo talagang panahon na yun Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay, andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo
at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, bigla ang pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata, wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Hindi ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang ganun ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, porsigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun All Saints Day nun. Ang Okay, hirap pause maghihirap dong. ng tao, Gamay pero lang. Kining gisulting ay may kailangan na i-resibo dai. Ano ba ni-resibo ba? O mo ni pagkasabot. Unya nakita po sa mga tao, kita po sa una nga labihan ka kuanto ang mga twist sa mga panghitabo ba? Nga nagtuo mga tao nga si Sara may mudagan nya naunsa bang hitabo nga nag-file man sa mayor hinon sa Davao. Nakita na sa mga tao kung pastilang nilngigan ni pagka himua sa affidavit ni Madriaga makigalaan medyo kuan kayo ba? Ha? Muna nga makaling ulingo gyud mga tao mahigala makaingon gyud. Si ay may nagsulti nga sinungaling. Ha? Kaya mong timbangon mahigala ang gisulti ni Aimee o gisulti ni Madriaga ug ang mga tao na hibaw sa mga panghitabo reported sa media na mga pitsa. Kadto mga panahon na kanus ang Sara ni file og mayor, kanus ang mahigala ni file pagka vice president kinsa nag-convince niya. Kay mismo kanis Bato de la Rosa ni convince ang padagano presidente di man gyud budagan.
De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant.